una po hindi pa dumating dito ang project na ito, talaga pong ang dami pong kakulangan sa barangay namin eh. Kasi noong dumaan ang mga kalamidad, ano po, nahirapan po kaming humingi ng tulong sa kataas-taasan po dahil sa kakulangan po ng kaalaman at komunikasyon dito po sa aming barangay. Sa pamayanan ko, halos walang kinalaman po. Walang kamalayan yung aming mga nasasakupan. At saka yung sa mga opisyal po, yung opisyal ng BDCC, kung meron na kami noon, ay hindi po namin alam kung anong gagawin. Halos wala pong kamalayan tungkol po dito sa disaster. Ang sa kanila po ay, nandyan na yan, iyan na. Sa ilalim ng BDRC na proyekto na pinatupad natin sa 3 isla, maraming pag-aaral o capacity building na ibinigay sa komunidad. Katulad ng mga knowledge and skills training on understanding hazards, preparedness, early warning, stockpiling, and food preparations. Ang proyekto ay nagbigay ng tulong or serbisyo para sa komunikasyon at evacuation center. May mga matitingkad na mga individual na kakayahan na nagbuhat doon sa mga trainings na na-develop mula doon sa mga tao. Mga tao ay tinuruan kung paano mag-BP, paano, sabi nga nila, bumuhay daw ng namamatay na. So, paano magsalba ng buhay sa panahon na ito. So, tinatanong namin, saan yung pwedeng unang i-apply yan? So, ang sagot nila kagad, sa pamilya. Sa pamilya namin, pwede namin i-apply yan. So, pero pag yung dumating talaga yung mas pangangailangan, ay sa komunidad namin pwedeng ibigay. So, ganun. So, napakahalaga nito gawa nga ng napakalayo nila pagdating sa mainland at hindi ganun kabilis yung access ng mga tao sa ganitong uri ng mga tulong. So, kung yung mga tao ay may kasanayan, so sila mismo magtutulungan. So, ngayon, sa ganitong uri ng mga estratehiya, kinakailangan din natin talaga yung tulong ng iba't ibang mga ahensya. Isa pang mahalaga na makita natin ay kung paano yung papel ng mga scientific community dito rin sa ganitong uri ng mga gawain. Halimbawa, yung ginawa ng PBOK saka ng Pag-asa na hazard mapping, isang napakalaking innovation din ng proyekto na kung saan ay isinangkot natin yung mga scientific community, scientific agencies para maging masinop talaga yung pagsusuri na gagawin at buhat doon sa pagsusuring iyon, masinop din yung magiging mga plano tungo doon sa mga gagawin natin doon sa lugar. Kasama sa estratehiya ng BDRC ang pakikipag-ugnayan namin sa mga pampamahalaan at pampribadong ahensya. Layo nito na makapagbuo ng mga kasunduan ang mga barangay at ang nasabing nakatataas na ahensya ng gobyerno o pamahalaan para mapadali o magkaroon ng sistema ang nasabing barangay sa panahon ng pagdating ng kalamidad. Halimbawa ay ang MOA o pakikipagkasundo sa National Food Authority para sa sapat na pagkain ng barangay kung meron mang kalamidad na paparating o tinamaan ng kalamidad ang barangay. Ang kasunduan sa pagitan ng barangay at ng telecommunications company upang masiguro na ang kalalagayan at estado ng barangay sa panahon ng kalamidad ay naipararating sa mas nakatataas na antas ng ating pamahalaan. Gayon din ang MOA sa mga shipping companies kung saan masisiguro nito ang paghahatid ng mga kaukulang relief goods para sa mga nasalanta ng kalamidad. At gayon din ang pakikipag-MOA sa ating mga sa DepEd o sa Department of Education upang masiguro naman ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng kaalaman sa mga kabataan kung ano ang DRR at ang climate change upang mapataas ang kanilang mga kamalayan. Kung ang aming bayan ay malayo, isla,
Adi ang ginawa namin ay maggumawa ng isang MUA sa NFA through ng pamahalang bayan ng Infanta na patuloy ang pwedeng magkaroon ng pagpapautang upang sa ganun ay masustinhan ang mga mamamayan sa tuwing karoon ng taglakas ang aming dagat. Ang lahat ng mga pakikipagkasundong ito ay ginawa upang matugunan ang pagkaka-isolate ng ating mga pamayanan sa isla. Pero nung nagkaroon ng pagsasanay na ginawa, ay karamihan sa kanila may natutunan tungkol sa pag-iwas, pagpapaba ng mga risiko ng panganib tungkol sa baha. Nabenepisyohan po ang opisyal ng barangay. Natuto po sila kung paano ang magpalakad, kung paano gumalaw ang mga opisyal, ang mga tao nito. At nabawasan yung kanilang pagkakaroon ng takot. Nagkaroon na rin ng kaalaman yung mga tao kung paano tingnan doon sa typhoon tracking kung saan talaga dadaan yung bagyo. Nagpapatawag kami ng meeting kaagad sa barangay hall para alamin at tukuyin kung saan na po talaga patungo yung bagyong ito. So, mayroon tayong mga pwedeng gawin o gawain na ipaalam natin sa buong komunidad na magsipaghanda sila. At ibinigay na namin yung mga direction kung saan patutungo sila. Mayroon mga nakadesignate doon sa iba't ibang mga magagandang mga bahay at patungo doon sa evacuation center. Sa ngayon po, dahil po sa mga kasama sa mga pag-training namin, kasama yung buong grupo ng BDRRCT sa BDCC, at tingin ko po ng mga tao dito, nakanda po sila lahat. Nung dumating po yung bagyong Sante, kami po ay nagkaroon ng pabatid o nung wala pa yung bagyo na kailangan ganito yung gawin. O parang sa meeting po ay sinabi namin sa tao na kailangan ito yung pupuntahan natin kung sakaling may kalamidad. Parang yung ginawa naming target point na kung sakaling malakas talaga yung bagyo na sabi nga itong bahay na ito, yung ginawa namin evacuation na maaring safe yung tao. Dahil nga doon sa kahandaan nung sa seminar, walang nangyaring namatay. Ang isang magandang karanasan ay yung pagkakaroon ng multi-stakeholder, yung approach na ginawa, na kung saan ay magandang magsama-sama din yung lahat ng mga ahensya at sana bukas din yung mga munisipyo. Isa pang napakagandang aral na ating mahahalaw sa implementasyon ng BDRCP ay ang pagpapaalaala sa iba't ibang antas ng ating pamahalaan na sila ay mayroong mga kakanyahan sa paghahatid ng mga serbisyo sa ating mga mamamayan upang masiguro na ang paghahatid ng mga basikong serbisyo sa ating mga mamamayan ay hindi maputol maging sa panahon man ng kalamidad. Bigyan ng pansin at pagpapahalaga ang kagaya ng proyektong ito. Nararapat at maganda kung nakapopularize yung ating mga educational materials. Bumuo tayo ng karagdagang puwersa tulad ng BDRRCT na aming nabuo dito sa proyektong ito, natutulong sa BDCC. Giging matingkad ang ugnayan ng pamahalaan, ng mga non-government organization at ng mga private sector para sa pagbubuo ng isang disaster resilient small island communities.